Welcome back sa Cine Recaps. Ngayon ay ipapaliwanag ko ang thriller crime ng pelikula na pinamagatang Girl in the Basement na hango sa totoong buhay. Nagsimula ang kwento kay Sarah at ang kanyang ama na si Don. Sila ay nagmadali na dalhin si Marie sa ospital dahil may problema ito sa paghinga. Nang huminto sa paghinga si Marie, nagsimula ng maguluhan si Sarah at sinabi niya kay Don na magmadali sa pagmamaneho. Pagdating sa ospital, sinabi ni Don kay Sarah na manatiling tahimik. Sa ospital, nagmadali ang mga paramedic na tumulong kay Marie. Binigyan siya ng oxygen at sinubukan na iligtas ang kanyang buhay, ngunit ang nakamtan lang nila ay isang patag na linya sa monitor ng puso. Ang kwento ay naka-flashback noong 12 taon nang nakaraan sa isang tila masayang salo-salo ng pamilya. Si Sarah at ang kanyang kapatid na si Amy ay kumakain kasama ang kanilang mga magulang na si Don at Irene. Nagkaroon ng tensyon noon sa hapagkainan dahil ipinapakita ng ama na si Don ang kanyang mapanakot na bahagi at hindi ito pumapayag na makisali si Sarah sa isang party. Nang gabing iyon, tumakas si Sarah kasama ang kanyang boyfriend na si Chris. Natuklasan ng kanyang mga magulang na wala siya sa kanyang kwarto, at iniisip ng kanyang ama na ang dalaga ay isang problema. Sa party, masaya si Sarah sa pagsayaw kasama si Chris na pinaawit sa kanya ang isang espesyal na awit na isinulat para sa kanya. Pinaramdam nila ang kanilang pagmamahalan sa isa't isa at naghalikan. Bumalik si Sarah sa bahay ng umaga na. Buong gabi siyang hinintay ni Don. Nagkasagutan sila at sinabi ni Sarah na sa sandaling mag-18 anyos siya, aalis na siya ng tuluyan sa kanilang pamilya. Kinausap ni Sarah ang kanyang ina at kapatid tungkol sa kanyang plano na maglakbay sa buong bansa habang magtatrabaho para sa sarili. Narinig ng kanyang ama ang kanilang usapan at ito ay pumunta sa basement kung saan may isang lihim na kwarto sa likod ng isang estante ng libro doon. 3 buwan pagkatapos ng graduation ni Sarah, nag-uusap ang mag-ina na sina Sarah at Irene. Tumalabas na mas marami ng oras si Don sa basement. Nang umalis si Irene ng bahay, kumuha ng pagkakataon si Don na dalhin si Sarah sa basement habang tinutulungan siyang magdala ng isang kahon doon. Dinala niya si Sarah sa isang sikretong kwarto at ikinwento niya na ito ay isang bomb shelter na ginawa ng nakaraang may-ari. Pinadlock niya ang babae sa kwarto at sumigaw si Sarah sa takot. Tumatawag si Sarah ng tulong, ngunit sa kasamaang palad, walang makarinig sa kanya dahil ang shelter ay isang soundproof. Nag-alala ang kanyang ina, at tumawag sa pulisya dahil 4 na araw na itong nawawala. Binisita siya ng kanyang ama at ipinaliwanag ang dahilan ng kanyang pagkakakulong doon sa basement. Simula ngayon, kailangan niyang pagtrabahuan ng lahat ng bagay na kanyang makukuha, kahit ang malinis na bentiladong hangin. Bago umalis si Don, sinamantalahan pa niya si Sarah. Dumating ang isang pulis sa pamilya at sinabing malamang ay umalis si Sarah para sa kanyang plano na mahabang biyahe sa buong bansa. Hindi naniniwala ang kanyang ina na aalis si Sarah nang hindi nagpapaalam lalo na't hindi pa ito nakapaghanda sa kanyang ika-18 anyos na kaarawan. Nag-iisa at takot habang iniisip ni Sarah ang gabi na iyon kasama si Chris. Sa paglipas ng mga araw, dumating si Chris sa bahay. Nagsisinungaling si Don sa kanya at sinabing pagkatapos ng graduation, ay tumakas si Sarah kasama ang kanyang kababatang kapitbahay na si Steve. Sa ika-20 araw ng kanyang pagkakapiit sa basement, ipinagdiriwang niya ang kanyang ika-18 anyos na kaarawan. Dinalhan siya ng kanyang ama ng isang cake at isang pulang nightgown bilang regalo. Humiling siya ng orasan sa kanyang ama ngunit sinabi sa kanya ni Don na kailangan niyang gawin ng isang bagay para sa kanya upang maibigay ang kanyang nais. Ngunit nang hindi niya sinunod, sinaktan siya nito. Halos 1 taon matapos ang kanyang pagkakakulong. Tumabas na buntis si Sarah at biglang nanganak. Mag-isa siyang nanganak ng isang batang babae na pinangalanan niyang Marie. 4 na taon nang lumipas, buntis ulit si Sarah. Dahil dito, si Don ay may lihim na dobleng buhay. Una, kasama ang kanyang asawang si Irene at anak na si Amy, at ang isa sa basement kasama si Sarah at ang kanyang anak na si Marie. Patuloy pa rin si Irene sa pangangamba sa kinaroroonan ni Sarah at gustong mag-hire ng isang private investigator, ngunit mariin itong tinututulan ni Don. Bilang regalo para sa pagiging mabuti, dinala ni Don sa basement ang isang telebisyon para kina Sarah at Marie. Sa mga sumunod na araw, ipinanganak ni Sarah ang pangalawang anak, isang batang lalaki na tinawag niyang Michael. Isang gabi, binuo ni Sarah ang nakakatakot na kwento ng kanyang buhay bilang isang bedtime story na puno ng mga prinsesa at mga prinsipe at ikinikwento niya ito sa kanyang mga anak. Si Chris ay bumisita muli sa bahay at muling nagsaliksik tungkol kay Sarah. Sinabi sa kanya ni Amy ang katotohanan. Napagtanto na nagsisinungaling si Don kay Chris.
Sila ay nag-uusap tungkol sa kung gaano kasama si Don kay Sarah ng mga panahong yun. Natatakot si Amy na baka pinatay na ni Don si Sarah. Binanggit ni Amy kay Chris ang masamang ugali ng kanyang ama at masamang temperamento nito noong mga nakaraang panahon. Upang mapabilis ang oras, lumilikha si Sarah ng mga imahinaryong pakikipagsapalaran para sa kanyang mga anak upang makalimutan muna nila ang labas. Kinompronta nila Irene at Amy si Don sa kanyang mga kasinungalingan. Sumunod ay isang malupit na away. Galit na sinigawan ni Irene si Don at sinabing gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya upang hanapin ang kanyang anak. Sa gitna ng kanilang pag-aaway, nahulog ni Don ang kanyang susi sa upuan. Kinuha ni Amy ang mga susi at nagpunta sa basement upang humanap ng mga clue. Natagpuan siya ni Don doon, at kinuha mula kay Amy ang kanyang susi habang sila ay nag-aaway. Galit, takot, at isinisisi ni Amy sa kanyang ama ang pagkawala ni Sarah. Sa paglipas pa ng maraming panahon, nagkaroon si Sarah ng isa pang batang lalaki na kanyang pinangalanang Thomas. Sa kabaitan at kalmadong paraan, napapayag ni Sarah si Don na dalhin ang pangatlong sanggol sa itaas. Napaniwala niya si Don sa pagsasabi na wala nang tuwang sa basement para sa isa pang sanggol at wala siyang oras upang alagaan ito. Dahil sa pakiusap ni Sarah, iniwan ang sanggol sa porch ng bahay upang makita ni Irene. May kasamang sulyap na mensahe sa basket ng sanggol na waring isinulat ni Sarah. Sinasabi niya na ito ang kanyang anak at nais niyang palakihin ito ni Irene. Sa liham, ipinaliwanag niya na wala silang kakayahan ng kanyang boyfriend na alagaan ang sanggol sa basket. Pero may kasamang isa pang liham ni Sarah na umaapila ng tulong. Sa kasamaang palad, nadiskubre ito ni Don at muli siyang sinaktan. Sa paglipas ng mga taon sa kanyang pagkakakulong, ang mga bata ay nagkakaroon ng di pangkaraniwang imahinasyon na nagpapalawak sa bedtime story ng kanilang ina. Sa ngayon, nasa 14 na taon na sa basement si Sarah. Si Marie ay lumalaki na ngayon at isang magandang dalaga. Isang gabi ay sumubok si Marie ng mga make-up ng kanilang ina. Nang mapansin ni Don si Marie, ipinakita nito ang interes sa kanyang kagandahan, kaya nakiusap si Sarah kay Don na huwag lapitan at pagsamantalahan ang kanyang anak. Ayaw niyang matulad sa kanya ang kapalaran ni Marie. Ayaw niyang maging biktima ang kanyang anak. Bilang kapalit, pinatay ni Don ang kuryente na nagbibigay ng malinis na hangin sa kanila sa basement. Habang pinipilit na huminga ng maayos, inilahad ni Marie ang kanyang pangamba na hindi niya nakikita ang sinuman at wala siyang mga kaibigan. Sa pag-uusap ng mag-ina, napagtanto natin na wala palang kaalam-alam si Marie na si Don ay parehong kanyang lolo at ama. Sa kabilang banda, napansin ni Thomas ang kanyang lola na umiiyak sa kwarto ng kanyang ina. Namimiss ni Irene ang kanyang anak at sinabi niya kay Thomas kung gaanong kahangahangang babae si Sarah. Sa parehong oras doon sa basement, nagsimulang tumulo ang mga patak ng ulan mula sa kisame. Umakyat si Sarah upang tingnan ito ngunit sinubukan niyang humingi ng tulong sa may basang bubong gamit ang isang kutsara. Sumubok siya ng mga paraan at dahil doon nakapagbibigay siya ng isang distressed signal. Isang kapitbahay ang nakapansin nito, ngunit sa halip na siya mag-check, sinabi niya kay Don ang tungkol dito. Dahil dito, sinaktan muli ni Don si Sarah na buntis pa naman. Ang pang-aapi ay nagdulot sa kanya na mawala ng isang sanggol sa kanyang sinapupunan. Habang umiiyak dahil sa sakit, nagkaroon si Sarah ng stillbirth at inilibing ni Don ang sanggol sa hardin. Si Don ay bumaba sa basement at nagreklamo. Nakita niya rin si Thomas na ngayon ay isang malakas na atleta. Kapag tinatanong nila Marie at Michael kung kailan sila isasama sa labas, itinuturo ni Don si Sarah sa kanyang masamang ugali. Sinabi niya na siya ang dahilan kung bakit sila nandun sa ilalim. Pinipilit ng kanyang mga anak na malaman ang katotohanan at walang tigil sa pagtatanong tungkol sa kanilang buhay. Sa galit, sumigaw si Sarah at winasak ang lahat ng kanilang kasangkapan. Pagod at sumubsob siya sa lupa na nag-aalala. Iniabot ng kanyang mga anak ang kumot sa kanya at nilinis ang kanilang bahay. Humingi sila ng tawad sa kanilang ina at iyon ay napaka-emosyonal. Sinabi ni Sarah sa kanila na sapat nang malaman nila ang totoong kwento sa likod ng kanilang buhay sa pagkakakulong sa basement. Hanggang ngayon, alam na nila na inspirasyon ng kanilang paboritong bedtime story ang buhay ni Sarah. Sa maayos na paraan, ipinaliwanag ni Sarah sa kanila na si Don ang kanyang ama at ama rin ng mga bata. Sa sandaling nalaman ni Marie ang masakit na katotohanan, nagkaroon siya ng malupit na asthma attack. Nararamdaman ng mga bata ngayon na may mali sa kanila. Tiniyak ni Sarah na mahal niya ang kanyang mga anak at walang may sala sa kanila. Ang tanging may kasalanan lamang ay si Don. Pagkatapos ng isang taon, nagkaroon ng isa pang insidente sa pagitan nila Don at Michael. Matapos pagtawanan ni Don si Sarah at ang kanyang itsura, unti-unti nang nagkakaroon ng problema si Don sa kanyang trabaho. Lalong naging mainitan ang ulo nito. Hindi nagtagal, nawalan siya ng trabaho at hinaharap na ang foreclosure ng bahay. Sinubukan ni Don na itaboy ang pamilya sa basement.
Kinabit niya ang usok ng sasakyan sa ventilation. Naaksidente siya sa garahe at si Thomas ay hindi sinasadyang nagligtas sa kanyang buhay. Samantala, habang nag-iiho sa hardin si Don at ang kanyang unang pamilya, si Marie ay nagkakasakit at nahihirapan sa paghinga. Tinanggihan ni Don na dalhin si Marie sa ospital. Lumuhod si Sarah at nagmakaawa sa kanya, pinanggako niyang hindi magsasalita tungkol sa kahit anong bagay kaya't pumayag si Don at si Michael naman ay naiwan sa basement. Sa pagdaan ng maraming taon mula sa kanyang pagkakakulong, pansamantalang nakalaya si Sarah. Dito nagsimula ang eksena ng pelikula kung saan nagmamadali sila na dalhin si Marie sa ospital. Si Sarah ay lubos na nag-alala para sa buhay ni Marie at tunay na masaya nang mailigtas siya ng mga doktor. Nang hingian ng nurse ng karagdagang medikal na kasaysayan ni Marie, sinabi ni Sarah sa nurse na ginagamot niya lang si Marie sa bahay at pinapatakan lamang ng natural na lunas. Habang naroon sa ospital, naghahanap si Sarah ng paraan upang makatakas, ngunit tila pagod at nawawalan siya ng pag-asa na magpatuloy at makatakas. Sinadyang nabuhusan ni Sarah ang medikal na papeles at ito ang naisip niyang paraan upang makahiwalay kay Don. Ilang segundo bago makarating si Don sa kanya, lumapit si Sarah sa nurse at inamin na kailangan niya ng tulong. Dahil dito, pumunta ang isang pulis para kausapin si Don. Maya-maya inaresto na siya ng pulisya. Masayang ibinalita ni Sarah kay Marie na ligtas at malaya na sila. Ang bahay ay napuno ng mga pulis at inilabas si Michael. Tumabas rin sina Irene at Thomas. Labis na nalungkot sila nang makita nina Irene at Thomas, si Michael na nahihirapang huminga habang inilalabas siya sa basement. Nakikita ni Don ang lahat mula sa likod ng sasakyan ng pulis. Sa isang magandang araw ng tag-init, naglalaro si Marie, Thomas, at Michael sa kanayunan habang binabantayan sila nina Sarah, Irene, at Amy mula sa porch ng bahay. Napansin ni Marie na may paparating mula sa daanan at ito ay si Chris. Dumating siya mula sa kanyang motorsiklo. Nakita siya ni Sarah. Naglakad sila habang at siya ay humingi ng paumanhin kay Sarah para sa hindi pagtangkang hanapin siya at sa pagtitiwala sa mga kasinungalingan ng ama nito. Ibinigay niya sa kanya ang birthday gift kay Sarah, isang pink na helmet na binili niya para sa kanya noong siya ay 18 taong gulang. At sa katapusan ng eksena ng pelikula, sila ay nagplano ng kanilang paglalakbay. Sa wakas, masaya silang nag-motorcycle ride. Huwag kalimutan mag-subscribe at i-on ang notifications para mapanood ang mga mas marami pang video tulad nito. Salamat sa panunood.